Come with us as we travel from Singapore to Malaysia by bus. Here's a step-by-step guide plus a look on what to expect and what to prepare on the way. We pre-book our ticket via airline bus and it cost us 2,225 pesos per person. Ang pick-up point ng aming ticket ay sa One Maritime Harbor Center, departing at 6:45 p.m. Nung una pa nga ay nahirapan kaming hanapin kung saan yung pick-up point. Ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo sa smoking area ng Vivo City and from smoking area maglakad lang kayo pa right. At makikita nyo na ang maluwang na lote na parang terminal. Each ticket, ang checked baggage allowance ay 1 big luggage with maximum of 20 kilograms or a 2 cabin size luggage with a total maximum of 20 kilograms. Nung binigay namin ang aming luggage, hindi naman na siya kinilo pero yun kasi yung nakalagay sa aming ticket. Pinakita lang namin ang aming electronic ticket sa bus attendant at pagkapasok nga ay hinanap lang namin ang aming upuan. Maluwang ang legroom ng upuan at may tablet siya sa harapan na pwede kayong manood at pwede rin kayong mag-charge. Pagkaupo ay binigyan kami ng kumot at ng tubig. Sa pag-charge nga pala sa tablet, ang pwede lang ay USB type connector, hindi pwede ang Type-C. Tatanungin din kayo ng bus attendant kung kailangan nyo ng headphones para sa tablet. At eksaktong 6:45 p.m. umalis yung bus. So hindi pwede ang Filipino time dito, kaya mabuti ay maaga pa rin tayong pumunta. Nung paalis na nga kami ay nilapitan kami ng bus attendant at tinanong kung nakapag-fill out na ba kami ng Malaysian Digital Arrival Card. Gagawa na lang ako ng separate video kung paano mag-fill out ng Malaysian Digital Arrival Card dahil yun yung kakailanganin mamaya para sa Malaysian Immigration. Gagawa rin ako ng separate video kung paano kami nakapag-book ng ticket and after 30 minutes ay nakarating na kami sa Singapore Immigration. Ito ang first stop ng bus. Ang dadalhin nyo lang dito ay ang inyong passport. Mabilis lang naman ang pila dito kasi naka-e-gate naman siya. Isascan nyo lang ang inyong passport at magpipicture tapos babalik na kayo sa inyong bus. And after another 5 minutes of bus ride ay nakarating na nga kami sa Malaysia Immigration. Dito dadalhin nyo lahat ng inyong gamit kasi idadaan nyo siya sa scanner. Mabilis lang din naman ang pila dito. Inabot lang namin ang aming passport sa immigration officer at wala naman na siyang tinanong. Importante lang na ma-fill out nyo ang inyong Malaysian arrival card. Pagkatapos ay dumiretso na rin kami agad sa aming bus. Pagkabalik nga namin sa bus ay binigyan kami ng bus attendant ng pagkain. Kasama na itong pagkain sa bus ticket fare. Masarap naman yung pagkain. Ang sinerve sa aming pagkain ay fish fillet na may kasamang gulay. Yung portion ng pagkain ay madami-dami na rin, nakakabusog siya. At hindi lang yon, tatanungin din kayo ng bus attendant kung anong gusto nyong drinks. Ang options ay hot tea, choco, or coffee. Wala silang cold drinks. Ang pinili ko na lang ay hot choco. And by 10 p.m., nag-stop ang bus for a 15 minutes break. Dito, pwede kayong mag-CR at pwede rin kayong kumain. Hindi na nga kami dito nag-CR kasi may CR naman sa bus. Sa mga stores naman, may mga tumatanggap ng Singapore dollar pero mas maganda na magpapalit na rin kayo. Naglakad-lakad na lang kami at nagpahangin. And after ng 15 minutes break, ay dire-diretso na ang bus papuntang Kuala Lumpur. And at exactly 12 midnight, ay nakarating na nga kami dito sa drop-off point. Ang drop-off point namin ay sa Corus Hotel sa KLCC area. Pwede rin naman sa Bukit Bintang. Pipiliin nyo yun upon booking your ticket. Total travel time natin ay 5 hours and 15 minutes. Nag-grab na lang kami papuntang hotel. And that's it. Hope this helps.